Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build. Puro turo sa Duterte itong mga kupal na to eh. Ito si Claire Castro. Puro bunganga lang. Malaki na daw yung utang ngayon kasi minana pa ni BBM kay Duterte yung utang. Pero mas malaking utang ngayon ni BBM kaysa kay Duterte. Si Duterte may build project. Mayroong pandemic pero maraming nagawa, maraming ligasiya. 'Di ba? Ngayon, anong ligasiya ng amo mo, Auntie Claire? Ha? Ito lang ang ligasiya niya. Demolition job para tanggalin si Inday Sara Duterte sa kanyang pagiging vice presidente at ma-disqualified na makatakbo bilang presidente sa 2028. Yan lang yung ligasiya ninyo. Ginagamit nyo yung pera ng taong bayan, resources ng gobyerno para gipitin ang vice presidente. Balita ko nga dyan sa kamara ngayon, pera na naman yung gumagalaw. At tinatakot yung mga kongresista na kapag hindi pumirma para sa impeachment, makakasuhan talaga. O diba? Yan yung legacy mo ngayon. Legacy ng administrasyon ngayon. Diba? Parang martial law. Mana sa tatay, tapos meron ka pang spokesperson na puro bunganga lang. Puro sablay ang sinasabi. Diba? Halatado naman eh. Okay. Mag-comment kayo dyan kung hindi nyo nahalata na puro Duterte yung kanilang tinuturo. Anumang bagay na nangyayari sa Pilipinas, gawa-gawa man nila ito o talagang tunay na nangyayari, itinuturo nila kay Duterte. Diba? Puro Duterte. Bato ng putik galing sa Kamara, galing sa Senado, galing sa Ehekutibo, galing sa mga sangay ng gobyerno. Di ba? Oh, di ba? Puro Duterte. Kaya demolition job yung ginagawa nila. At pinapasama nila ang imahe ng mga Duterte sa mata ng taong bayan para hindi na ito ibuto sa darating na eleksyon. Magpapauto pa ba tayo ulit? Nauto na nga tayo eh. Ibinuto natin yung isang walang kwentang presidente. Duterte pa rin Inday Sara. Kung hindi si Inday Sara, ma-disqualified siya. Duterte pa rin yan. Nandyan si Baste. O sino man sa Duterte na nandyan. Kapag sila yung tumakbo bilang presidente sa 2028, automatic panalo yan. Huwag lang dadayain.